Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi maapektuhan ng gagawing rehabilitation sa EDSA ang operasyon ng EDSA Carousel Busway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi aalisin ang exclusive lane ng EDSA Busway dahil prioridad pa rin ng mga commuter o ang mga commuter. Katunayan, posibleng sa susunod na linggo ay madagdagan pa ang bus unit sa EDSA Carousel. Samantala, nagpauna na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorista. Naasahan na ang mas mabigat na daloy ng trapiko kapag nagsimula na ang pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Hindi ito yung mga nakasanayan na ng mga kababayan natin na rebracking ng EDSA. No, this is not a rebracking project. This is a complete overhaul of the EDSA from Pasay all the way to Caloocan. Kanina nag-usap na rin kami ng mga LGUs na ito pong mga ma-identify natin na alternate routes. So pagtutulong-tulungan po namin lahat ito, lalong-lalo na yung information dissemination. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Metro Manila Development Authority o MMDA na sampahan na aksyong legal ang grupong Manibela. Kaugnay ito ng nangyaring komosyon sa pagitan ng mga kawani ng MMDA at mga rallyista na nagsagawa ng transport strike. Nakita sa video ang naging komprontasyon kung saan nauwi sa sakitan at batuhan. Giit naman ni Manibela Chairman Mar Balbuena, isang panggigipit at pag-apak sa pagkatao ng mga tsuper sakaling ituloy ng MMDA ang sinasabi nitong legal na aksyon. Assault yan sa person in authority dahil nagpapatupad lang naman sila ng kanilang tungkulin na iayos yung ating lansangan, and yung mga pananakit na ganyan ay may kaukulang parusa sa ating batas. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng pamahalaan na magpatupad ng odd-even scheme sa kahabaan ng EDSA kasabay ng nakatakdang rehabilitation nito. Ayon kay DPWH Undersecretary Robert Bernardo, tiyak na magiging mabigat ang sitwasyon ng trapiko oras na magsimula ang pagkukumpuni dahil sa malalaking kagamitan at materyales na gagamitin. Ang mga hakbang sa planong rehabilitation sa EDSA ay isa sa pinal kasama ang Metro Manila Council dahil sakop ng EDSA ang 9 na syudad sa National Capital Region. Hataw Balita ngayon. Nahaharap sa deportation ang 5 Chinese national na nahuli ng Bureau of Immigration sa magkahiwalay na operasyon sa Davao del Sur at Cotabato. March 20, isang Chinese national ang naaresto ng BI sa Digos City, Davao del Sur matapos matuklasan na ang Pilipino na hardware owner na kanyang minamanage ay hindi umiiral. Habang nito namang March 24, 4 na Chinese national ang inaresto ng mga otoridad dahil iligal na nagtatrabaho sa isang chemical factory sa Mlang, North Cotabato. Nalaman din ng BI na Chinese national ang nagmamay-ari ng chemical factory. Hataw Balita ngayon. Pahayag, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado na ang naturang mga dokumento ay maaaring maggamit at mapagsamantalahan ng mga dayuhang may masamang intensyon dahil sa pagpapanggap bilang mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Hinamo ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan ang kanyang aligasyon na ginagamit bilang election fund ang 2025 national budget. Ayon sa isiniwalat ni Magalong, malinaw umano na may election funds inilagay na pondo sa 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ngunit paliwanag ng palasyo, nakipag-ugnayan na ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang linawin ang isyu na binabanggit ng alkalde.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagaman iginagalang ng Malacanang ang pahayag ni Magalong, mas mainaman niya kung suportado ito ng mga ebidensya. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na ngayong araw ang kampanya ng mga kandidato sa lokal na posisyon. Muli namang nagpapaalala sa Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa mga kandidato na sumunod sa guidelines ng ahensya para sa ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng midterm elections. Ang 45 days na campaign period para sa mga posisyon sa lokal na pamahalaan ay magtatapos sa May 10, 2 araw bago ang mismong halalan. Hataw Balita ngayon. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police kaugnay ng pagsisimula ngayong araw ng kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na posisyon sa May elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit ang bilin sa mga polis na maging alerto sa lahat ng oras. Hindi muna nila papayagang magbakasyon ang kanilang mga tauhan. Ibig sabihin po ay mga at least 75% of the total strength po ng PNP ay dapat po readily available for deployment yan. Ang utos po ng ating Chief PNP kahapon is to make sure po na may sapat po na tayo na bilang na mga PNP personnel natin i-deploy sa mga iba-ibang activities at events na ina-anticipate po natin in the coming days po. Hataw Balita ngayon. Hinamo naman ni Attorney Panelo si Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Panelo, magagawa ito ng senador kung totoong naniniwala ito na mali ang ginawang pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado, tila namamangka sa dalawang ilog ang senadora dahil nais lamang nitong makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Katunayan nito ay ang isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senator Amy kaugnay ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Wala pang pahayag ang senadora sa hamon ni Attorney Panelo. Hataw Balita ngayon. Nakabalik na sa The Hague si Attorney Harry Roque batay sa kanilang posts sa social media. Ibinahagi ni Roque ang ilang larawan kung saan makikitang kasama na nito sina Vice President Sara Duterte at si Senator Robin Padilla. Matatandaan, sinabi ni BP Sara na naging abala si Roque sa ibang lugar sa the Netherlands dahil sa inaasikaso nitong application for asylum. Hataw Balita ngayon. Nagpasalamat sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pamilya sa pamamagitan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Humihiling din ito ng panalangin para sa kalusugan ng kanyang ama na nagdiriwang ng ika-80 kaarawan ngayong araw. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Kamakailan, inaprubahan ng House of Representatives ang travel clearance ni Congressman Duterte para sa personal trip nito sa 18 bansa, kabilang na ang the Netherlands kung saan
Kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court ang kanyang amang si FPRRD. Ang biyahe ng kongresista ay magmula March 20 hanggang May 10, 2025. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa patuloy na suporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa kanyang ika-80 kaarawan. Ayon kay VP Sara, malaking bagay para sa kanyang ama ang pagtitipon ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang sa the Netherlands. Ito niya ay pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo sa gitna ng kanyang kinakaharap na mga hamon. Sinabi rin niyang haharapin ni FPRRD ang International Criminal Court kasama ang suporta ng taong bayan. Hinimok din niya ang publiko na ipagpatuloy ang suporta para sa dating Pangulo, lalo na sa darating na halalan ng mga senador. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nakatakdang isagawa mamayang hapon ang Solidarity Rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City kasabay ng kanyang kaarawan. Ang nasabing aktibidad ay sabayan ding gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa abroad. Mula sa Davao City, may report si Gladys Tuabi live. Hataw Balita ngayon. Gladys, kumusta ang seguridad dyan sa Davao City at anong paghahanda ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang masasaksihan ngayon? Gladys, good morning. Aning handa na ang seguridad na ipatutupad ng Davao City Police Office kasama ang iba pang security clusters na katuwang ng pulisya sa pagbabantay sa peace and order ng lungsod. Nasa 1,800 PNP personnel ang inaasang ide-deploy alas 12 ng tanghali. Bago pa man magsimula ang opisyal na programa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Sa ating panayam kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, wala silang namomonitor na security threat. Ganun pa man, may nakalaan na silang security measures at contingency plan para sa mga eventualities o maaring magsimula ng gulo. Daw wala tayo na-receive na threat sa ato ang seguridad, ma'am. Ano lang nato nga matag-usa ka nato, ma'am, no, sa mo-join sa rally. Magbinantayon kita kanunay sa doang palibot, ikinahanglan din sa security forces ang tabang o ang operasyon para maprotektahan nato ang atong Kahapon ay inihanda na rin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang lugar na pagdadausan ng aktibidad. Sa naturang pagtitipon na tinawag nilang Rudy at 80, Global Celebration of His Life and Legacy, nais kita ng kanyang mga taga-suporta ang kanilang pagmamahal at pagsigaw ng hustisya sa hinaharap ngayon ng dating Pangulo. Nakakalat sa ilang bahagi ng lungsod ng Davao ang mga red ribbon at ilang tarpaulin na ang nakasulat ay Bring Him Home at We Stand with FPRRD. Upang bigyang daan ang pagtitipon, pansamantalang isasara ang San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue ng CM Recto Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang Sibangoy Street ng Rojas Avenue, 1:00 ng hapon hanggang sa matapos ang programa. Ani bunsod nito, ilang paaralan na rin sa lungsod ang nagpatupad ng blended learning modality o online class at work-from-home setup sa mga guro at school personnel upang matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Naglabas na rin ng public advisory ang Gaisano Mall of Davao na magsasara sila ng mas maaga
bandang 6 ng gabi bilang paghahanda sa inaasahang heavy traffic dahil nga sa isasagawang rally mamayang gabi o mamayang hapon. Balik sa iyo, Ani. Samantala, inaasahan namang dadagsa sa International Criminal Court Complex ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa isang paanyaya, isang solidarity walk patungo sa ICC detention facility ang pasisimulan 9:00 ng umaga sa The Netherlands kasunod ang isang salo-salo. Inaasahang magkakaroon ng programa kung saan posibleng magsalita si Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado. Nakarating na rin sa The Hague ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet kasama ang anak nitong si Veronica o Kitty Duterte. Samantala, plano makipag-usap ni US Secretary of State Marco Rubio sa Jamaica ukol sa mga Cuban doctors na tumutulong sa bansa. Layo nilang maunawaan ang medical program ng bansa sa gitna ng issue ukol sa visa ng mga opisyal ng programang ito. Ito ang humahataw na balita ni Sunny Cos. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio na makikipagpulong siya sa Jamaica tungkol sa mga Cuban doctors na tumutulong sa health system ng isla. At upang maunawaan ang medical program matapos na magbanta ang Washington, nakakansilahin ang visa ng mga opisyal na may kaugnayan sa nasabing programa. Ayon kay Secretary Rubio, ginagamit ng mga opisyal sa human trafficking at labor exploitation ang mga visa. Itinanggi naman ito ng leader ng Caribbean nation at ng Cuba. Anila kailangan ang mga medical programs at kasang-ayon ito sa international labor laws. Ayon kay Jamaican Prime Minister Andrew Holness, may kakulangan sa health personnel ang Jamaica, ngunit sinisiguro nilang sumusunod sila sa mga batas sa paggawa. Dagdag din nito na hindi aplikable sa Jamaica ang ilang karakter ng programa. Sinabi ni Secretary Rubio na iba-iba ang operation ng bawat bansa kaya kailangan malaman ng US ang paraan ng pag-apply nila nito. Hindi naman ikinatuwa ng mga lider ng Cuba ang sinabi ni Rubio at sinabing ito ay personal agenda na batay sa maling impormasyon at maaari umano nitong maapektuhan ng milyon-milyong benepisyaryo. Una nang sinabi ni Jamaican Foreign Minister Camina Johnson-Smith na nababahala sila sa paratang at pamamalagi ng nasa 400 Cuban doctors, nurses at medical technicians dahil mahalaga sila sa healthcare system ng bansa. Nanindigan naman ang mga Caribbean leaders na hindi sila umaabuso at basta naisin nilang matanggalan na lang ng visa kaysa tulong medikal. Maaari kasing ipagbawal ng US ang visa sa ilang bansa sa Caribbean. Mayroon silang citizen by investment programs kung saan mababayaran ang pagkakaroon ng visa at passport. Nag-anunsyo din ang US ng mga taripa sa bansang bumibili ng langis sa Venezuela. Sunny Cos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maaaring makaranas ng ulan na katumbas ng 6 na buwang pag-ulan ang South Texas. Habang ang Pacific Northwest naman ay nahaharap sa bihirang matitinding bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Aabot sa kalahating taong dami ng pag-ulan ang babagsak sa mga bahagi ng South Texas na nagsimulan o Miyerkules at aabot hanggang Huwebes na magdadala ng kaunting ginhawa sa rehiyon, subalit ang kapalit ay banta ng flash flood. Itinaas ang level 3 of 4 risk ng pagbaha noong Miyerkules sa South Texas. Gayun din na nakataas ang Huwebes mula Corpus Christi hanggang sa south ng Houston dahil sa inaasahang babagsak ng 8 hanggang 10 hanggang 15 pulgada ng ulan. Sa karaniwang taon ay nasa 2 pulgada
barkada ng ulan na bumabagsak sa Corpus Christi tuwing Marso at nasa humigit kumulang 30 pulgada buong taon, kaya nangangahulog ang maaaring maitala ng lungsod sa loob ng 72 oras ang kalahati na annual rainfall nito. Inaasahan naman ang matitinding thunderstorm noong Miyerkules ng hapon sa mga bahagi ng Western Oregon at tutulak papuntang Western Washington na may dalang nakakapinsalang wind gust, banta ng tornado at malalaking hail. Kadalasan sa bandang huli ng season at sa summer nakakakita ng ganitong thunderstorm sa Pacific Northwest, subalit noong Miyerkules ay nakataas ang level 2 of 5 severe thunderstorm risk sa Washington State. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng interagency outreach mission sa Ibiza, Spain sa araw ng bukas, March 29. Samantala, nangangailangan naman ng ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia ng project term personnel para naman sa Overseas Voting Secretariat. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Interagency Consular Mission sa Ibiza, Spain ng Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona sa March 29 mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong pinagkakaloob ay ang online voting pre-enrollment assistance, passport application, civil registry application at iba pa. Para sa kumpletong listahan ng requirements per service, iscan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Barcelona sa facebook.com/PH in Barcelona. Samantala, magkakaroon naman ng libreng webinar para sa mga kababayan natin sa Middle East at Africa. Pag-uusapan dito ang Pag-ibig Fund benefits para sa mga overseas Filipino workers or OFWs. Gaganapin ito sa April 11, alauna ng hapon, Egypt time. Para sa Zoom login details, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt sa facebook.com/PH in Egypt. Nangangailangan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia ng project term personnel for the Overseas Voting Secretariat. Ilan sa mga qualifications ay dapat proficient sa computer applications gaya ng Microsoft Word, Excel at PowerPoint. May experience sa clerical work at maaaring magtrabaho sa Saudi Arabia. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong personal data sheet, history statement at valid NBI clearance sa ria.pe at dfa.gov.ph. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Embassy sa Spain para sa buwan ng Abril. Sarado ang pasuguan sa darating na April 1, 9, 17 at 18. Kung may emergency or urgent matters, maaaring tumawag sa hotline number ng Embahada sa 34616-491-861. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Isinagawa sa lalawigan ng Bataan ang Unity Walk at Peace Covenant signing ng mga magkakalabang partido para sa darating na National Local Elections 2025. Layo nito na maabot ang kapayapaan at katahimikan sa araw ng halalan. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakiisa sa isinagawang Unity Walk at Peace Covenant signing sa Bataan ang mga kandidato sa lokal na posisyon para sa darating na May 12 national and local election. Layon ng nasabing aktibidad na maisulong ang maayos, payapa at ligtas na eleksyon sa darating na Mayo. Ayon kay Attorney Chris Ian Silva, Provincial Election Supervisor ng Commission on Election o COMELEC Bataan, nananatiling payapa at walang naitatalang related incident sa lalawigan. Bagamat mayroon aniya silang binabantayang dalawang lugar kung saan mayroong namamataang tensyon sa mga taga-suporta ng dalawang partido na magkatunggali. Dito sa Bataan, wala naman pang considered hotspot. Though meron kami mga binabantayang munisipyo like yung Mariveles and Limay. Kasi may mga history of political tensions between rival political parties dito. So, etong dalawang bayan na to yung medyo focus kami dito sa provincial. Though wala naman pang gulo na nare-report o wala pang election-related violence na na-report sa amin at sa PNP at sa AFP. Ang election environment po natin dito sa Bataan ay napaka-peaceful, napaka-organized, napaka-orderly. Ang kahapon po, nagkaroon po ng provincial peace covenant at unity walk sa may
St. Joseph Parish sa Balanga, kung saan po lahat po ng mga aspiring candidates natin sa Bataan, mula gobernadorial, mayoral, hanggang sa mga councilors po, board members, congressman, ay nagtipon-tipon po para magkaroon po ng peace covenant. Sa pagsisimula ng campaign period para sa mga local candidates, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato na panatilihin ang pagsunod sa mga alituntuning inilabas ng ahensya at isinasaad sa batas hinggil sa Green Campaign kung saan iniiwasan ang paggamit ng mga nakakasama sa kalikasan. Mag-start na sila ng local campaign, nakampaign nila sa March 28. So pinalalahanan lang namin sila na yung gagamitin nila mga election paraphernalias, as much as possible, iwasan yung mga plastic. So at least they exercise yung green campaign na sinatawag natin, na bagong resolution memo from our main office na iwasan na gumamit ng mga plastic materials kasi yung mahirap siyang i-recycle eh. Melaki Numa, Hataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ikinabahala ngayon ng Puerto Princesa City Health Office ang pagtaas ng kaso ng mga menor de edad na tinamaan ng HIV sa Palawan. Sa pinakabagong ulat, isang 13 taong gulang ang naitala na pinakabatang nagpositibo sa Human Immune Deficiency Virus o HIV sa kanilang lugar. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nangunguna pa rin sa buong rehiyon ng Mimaropa ang Puerto Princesa sa may pinakamaraming naitalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ayon sa City Health Office at Amos Tara Community Center. Patuloy umano ang pagtaas ng kaso ng mga menor de edad na tinatamaan ng sakit. Ayon sa City Health Office o CHO sa Puerto Princesa City, tinatayang nasa 17 kaso na ng HIV ang naitala na pawang mga nasa edad 14 na taong gulang, habang nasa 371 kaso naman ang mula edad 15 hanggang 24 na taong gulang at 573 kaso naman ang mula edad 25 hanggang 34 na taong gulang. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, isang 13 taong gulang ang pinakabatang nagpositibo sa HIV na kumpirmadong mula sa sexual transmission. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakauwi na sa kanilang mga tahanan ang 22 estudyante na nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos umanong makakain ng expired na tsokolate mula sa isang mag-aaral. Nagbabalik si Alan Manansala. Hataw Balita Ngayon. Nakalabas na sa ospital at nakauwi na sa kanilang mga tahanan ang 22 estudyante ng Bubog Elementary School sa Negros Occidental matapos na makaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Dinala sa ospital ang mga bata kamakalawa matapos umanong ma-food poison dahil sa kinain nilang expired na tsokolate. Kinumpirma ni Dr. Joey Villarosa, Medical Officer ng Negros Occidental Schools Division Office, ang insidente at sinabi niyang kabilang sa mga apektadong estudyante ang 15 mag-aaral mula sa grade 5, 3 mula sa grade 4, 2 mula sa grade 3 at 2 iba pa na agad na naisugod sa Talisay City Health Office. Ayon kay Ian Arnold Arnaez, tagapagsalita ng Department of Education, DepEd Schools Division Negros Occidental, nasa maayos na kalagayan ang mga bata. Gayunman, batay sa ginawang investigasyon, isang estudyante ang nagdala ng umano'y imported na tsokolate na siyang kinain ng mga apektadong bata. Natuklasang expired na ang natirang hindi na konsumong tsokolate noong Setyembre 17, 2024. Hindi pa tiyak kung ibinenta o ipinamigay lamang ang pagkain kung kaya't madaming bata ang apektado. Tapos yung first kasi 15 na grade 5. Tapos yung siguro sa hapon na or may ilang grade 3, grade 4 na nagpakita rin ng symptom. Ang sabi nga this is kwento-kwento na parang hysteria ba na nakita mo yung
yung isa, kumain yan, sumakit ang tiyan, yun, parang naging psychologically na feel niya rin na sumakit ang tiyan, sumuka, etc. Parang ganun daw nangyari. Pero yun, at least nalinis lang siya sa 22. Nakauwi sila kahapon mismo after 2-hour observation doon City Health. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Bohol ang 3 commercial fishing boat sa 3 lungsod sa probinsya para sa samahan ng mga mangingisda. Layo nito na matulungan ang lokal na pamahalaan at maging ang bawat mangingisda sa lalawigan sa kanilang mga paghahanap buhay. Si Kier Saiman, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ibinigay na sa 3 lungsod sa probinsya ng Bohol ang 3 62-foot commercial fishing boats. Isinagawa ang naturang turnover ceremony nitong Marso 25 sa Panglao, Bohol. Ang 3 lungsod na naging benepisyaryo ay ang samahan ng mangingisda sa Panglao, Duero at Guindulman. Ang nasabing 62 feet na bangka ay ginawa para commercial fishing na kayang umabot hanggang sa 15-kilometer municipal zone at may kompletong mga gamit para sa mabisa at epektibong pangingisda. Ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Umaasa naman si Gobernador Aris Amintado na ang 3 bangka ay makapagbibigay ng dagdag na supply ng isda sa probinsya, lalo na sa 3 lungsod. Kier Saiman, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iba't ibang sektor sa lalawigan ng Bataan nakiisa sa Women's Month celebration. Idinaan ang pagdiriwang sa Gender and Development Forum upang mapakinabangan sa turismo sa lalawigan. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang nitong nakalipas na Miyerkules, March 25 ang Women's Month sa Bataan. Ang okasyon ay pinangunahan ng MAT Flagship Tourism Enterprise Zone kung saan idinaan sa forum ang selebrasyon na may temang Agents of Leading and Advancing Development Forum. Nakiisa sa pagdiriwang iba't ibang sektor, academic institution, God-focal persons, tourism office, Mount Samat FTEZ stakeholders at civic organizations. Layo ng nasabing forum na baguhin ang pag-iisip ng isang na limitado lamang ang maaari nilang gawin lalo na sa paunlad ng kanilang sarili. The Alam Forum, other than the fact that we would want to push for women's empowerment, it's also an agent or a catalyst for change of mindset of people. Gusto namin na makita nila na marami ang pwedeng gawin ng isang babae or ang member ng LGBTQ para magkaroon ng isang prosperous na Pilipinas. Nagpasalamat si Attorney Enitorio sa kakayahan ng mga kababaihan sa lalawigan dahil aniya karamihan sa mga tourist guide sa probinsya pinangungunahan ng mga babae. Dahil ang tourism is also by women. Nakita po namin na karamihan po ng mga tourist guides po natin dito sa Bataan na actually mga babae. Hindi lang po yan. May special touch po ang mga babae pagdating sa pangangalinga ng mga bisita na pumapasok dito sa Bataan. So we are very lucky to have women here in our forum dahil sila ay magiging champion din po natin para sa turismo ng Bataan. Melaki humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglaan ang Department of Labor and Employment ng nasa 14.2 million pesos para sa mga mag-aaral bilang financial support sa special program for employment of students sa Bicol region. Si Cherry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinatayang nasa mahigit 3,000 mga kabataan ang target na maging benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 5 sa Special Program for Employment of Students o SPES. Sa ilalim ng programa, maglalaan na nasa 14.2 milyong pisong halaga ng financial support sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ngayong taong 2025, target ng DOLE na matulungan ang mga underprivileged pero deserving students at mga out-of-school youth para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Nalikha ang SPES program sa pamamagitan ng Republic Act 7323 Series of 1999
na inamyendahan ng RA 9547 na humihikayat sa employment ng mga estudyante sa mga tanggapan ng pamahalaan tuwing summer season. Ang benepisyaryo ay kailangan magtrabaho ng minimum na 20 araw o hindi higit sa 52 araw sa loob ng isang taon. Isa sa ilalim naman sa monitoring ng DOLE ang working conditions ng mga mag-aaral at magsasagawa din ng orientation para sa mga employers sa naturang programa. Nakapagsagawa na din ang Public Employment Service Office o PESO at ng DOLE ng space orientation sa nasa 403 na estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa Albay itong araw ng Miyerkules sa Albay Astrodome. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Mahigit 700 individual ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission ng Members Church of God International at UNTV sa National Press Club. Hindi lamang ang mga mamamahayag ang naka-avail ng libreng konsultasyon kundi maging ang kanilang mga anak. Si Benedict Samson, humahataw. Higit na mahalaga sa panahon natin ngayon ang maihatid sa taong bayan ang totoo at napapanahong balita. Ito ay sa pamamagitan ng mga kawani ng media na magagawa nila kung sila ay nasa maayos na estado, lalo na ang kanilang kalusugan. Ayon kay Ben Briones, photographer sa isang government news agency, sa halos sabay-sabay na pagtaas ng gastusin, may panahon na hindi na anya na isisingit pa ang pagpapacheck up. Medyo pumapalya gawa nung kulang sa pinansyal, isa pa yan. Yung mga sarili naming health napapabayaan na rin kasi gawa nung sa sobrang busy sa trabaho. Kaya ito, ginrab ko na itong pagkakataon na to. Ang requestor na si Noni Nicasio, hindi anya lahat ng practitioner ay may regular na sweldo. Ang iba ay volunteer lang, kaya walang kapasidad na makapag-avail ng regular na medical services. Karamihan po yung iba nagsusulat sa online, sa tabloid, walang sahod yun. Lalo nang wala silang benefits. So, ang laking bagay po nito. Para naman kay National Press Club President Boying Abasola, napakahalaga na napapangalagaan ng bawat kawani ng media ang kanilang kalusugan at maagapan anuman ang kailangang bigyan ng agarang atensyong medikal. Well, unang-una, maganda to kasi meron tayong preemptive Nagiging preemptive to Kumbaga, hindi natin malalaman na nasa hospital na kagad. Yung check-up na to, meron optical, dental, and then meron pa tayong legal. Magandang bagay po ito kasi ang point ko dito ay at least malalaman kaagad ng ating mga kababayan, ating mga media colleagues kung anong sakit nila. Ilan lamang sila sa napaglingkuran ng medical, dental, optical mission na kaloob ng Members Church of God International katulong ang UNTV. Sa naturang medical mission, umabot sa 773 media personnel at kanilang kaanak ang nakapag-avail ng libreng medical consultation. Mayroon ding optical consultation with pre-reading glasses, dental extraction, physical therapy, blood sugar check at libreng gamot. Kasabay nito ay may pre-meals din na inihanda ang MCGI at UNTV para sa kanila. Maraming salamat sa UNTV, National Press Club. Kaya mabuti itong naging collaboration ng National Press Club and UNTV. Nagkaroon ng medical mission. Yung may tutulong po ng MCGI, ng UNTV ay malaking bagay po. Lalo na nga doon sa mga masasakitin So thank you po kay Kuya Daniel Rason sa MCGI dahil ginawa kayong instrumento ni Lord para mas makatulong po sa mas maraming tao. Salamat po, sana po patuloy nyo pong gawin ito. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa inyo po sa patuloy na pakikipagtulungan sa NPC. Which I understand, this happened 10 years ago pa yun, alam ko Natigil lang po tayo ng pandemic and then ibinalik po natin ngayon. Para naman sa MCGI, ang lahat ng serbisyo ay magagawa sa awa at tulong ng Panginoon. Sana po, samahan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng Diyos ng mabuting mga kalusugan sa ating mga katawan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga paggawa. Ang paglilingkod po ng MCGI kasama po ang UNTV sa tulong at awa ng Panginoon sa pagsisikap po ng ating Kuya Daniel, ipinagpapatuloy po ito sa tulong ng Panginoon. Ang amin lang pong hinihingi sa inyo, walang anuman po, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang amin po, sana samahan nyo kami sa panalangin sa Panginoon, makapagpatuloy po ang gawain ito. Benedict Samson,
Humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa ating pong shout out, ayan, batiin natin na isang magandang umaga mga kapatid natin sa namamahayag diyan po sa National Press Club. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. At salamat sa Diyos dito sa paglilingkod na ito na laging na isinasagawa po ng MCGI sa pamamagitan ng ating Kuya Daniel Rason. Napakarami po mga kapatid natin na mamahayag ang nagbe-benefit dito. Salamat po sa inyo. At sa ating shout out, ayan, unahin ko na si Adet. Adet, thank you very much. Maraming salamat, Adet. Siyempre si Olan, si Joshua, si JC, si Chris, si Justin, si Aryan. Ayan, si Aryan is from the IT. Lahat ng mga taga-IT. O, yung susunod natin, ha? Si Chrislen, si Ronald, si Conrad sa news. Ayan, TOC si Ronald yon. At syempre, nariyan din yung ating mga video editors. Thank you. Si Sam sa news and video editors natin. And of course, si Alex Montesa. Kasama ko po yan dito. Si Jobert Paraon, yung aming pilot dito sa Radio Mobile Booth. Ayan si Josa, katabi ko. Ayan. Bernie Almazar, Edison Ico, Dante Abante. Ayan. Si Bernie, yung ating pilot. Good morning. At, syempre, yung nanay ni Sis Josa, Sis Joy. Ayan, get well soon po. Yung mga taga-social media, kay Sis Flor Gakutan, thank you so much. Mga taga-public service department, kay Grace Casin at Brad Vic, kasama si Brad Mon. Ayan, binabati natin. Si Lynn Perez na nasa ibang bansa. Maraming salamat. Ang mga hindi namin nabate, basta yung mga nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, bumabate, nagme-message, nagte-text, ano po. Ayan, mga kasambahay, ano sabi mo, Sis Josa, may habol pa? O sige, kapag wala nang ihabol, mga kasambahay, uulitin po namin. Itong ating MCGI Clinic, birthday ni Grace Valdez. Yung nanay ni JC. Ayan. Grace Valdez. Sis Grace Valdez, happy birthday. Ito yung mother ni JC Valdez. Happy birthday po. Nasa ibang bansa. Ayan. Okay. Munti ko nang masabi yun. Okay. Maraming salamat. Shout out na po, sabi ni Adet, sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, hindi natin kakalimutan si J-Cell. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayong umaga dito sa Radyo La Verdad 1350. Shout out din kay Attorney Ruth Soriano, ating Vice President. Siyempre, si Attorney Mel Roque, laging nanonood. Ang ating mga BP Joseph, BP Bong, at siyempre, BP Noli. Ayan, at BP Jerry, at siyempre, kay JMJ Eusebio. Ma'am Nina, hi and good morning. Yung mga kasama natin sa radyo, si Jericho, si Races, at saka si Carl. Thank you, and Aljan. Engineer, si Jan Constante. Yan, sa lahat po ng kasama natin. Sige, si Adrian Carumba. Ayan. Sino? Engineer Adrian Isip. Yung mga kasama namin sa transmitter. Sabi ni Adet, awat na. Sige, patuloy po namin kayo inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 5 na po tayo mamayang alas 7 ng gabi. Philippine time po yan sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong naisbalikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 101:5.
Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.